Kasama po natin ngayong araw si Nelson Rodriguez, President ng Maligaya Travel, isang travel agency na sinimulan noong 1991 at may branches na rin ngayon sa iba't ibang bahagi ng Canada. So Sir Nelson, maraming salamat po for joining us today. No, my pleasure. Thank you. Para po sa mga kababayan natin, ano po yung nakikita niyong trends when it comes to destinations? Yung mga destination natin sa Pilipinas na for the longest time talaga sikat, dinadayo, for example, yung Boracay, yung Palawan, Cebu, Bohol, yan ang mga sikat na destination. Pero may nadagdag na Iloilo and Siargao. Yan ngayon ang mga trending na mga destination na dinadayo na hindi lang mga Pilipino, kundi ng mga foreign travelers. Paano niyo po ba maikukumpara yung travel season this year compared sa nakaraang taon? Malaking kakaibahan talaga kasi nga yung presyo ng aircraft fuel ay tumaas. Yung sa mga airport taxes, nagtaasan din. So, lahat yan, domino effect. So, ngayon, talagang mas mahal ang pamasahe kumpara sa mga nakaraan. Nitong umaga lang po sinilip ko yung airfare mula Toronto papuntang Maynila at nakita ko pong pumapalo na sa higit $1,700 hanggang even $3,000 yung mga tickets para makauwi bago po yung Pasko. So, ano yung mga top 3 tips niyo po para makatipid-tipid po yung mga kababayan natin sa pagbiyahe ngayong Kapaskuhan? Ah, ang kasi po ay ang Christmas season, typically ang pinakamahal na travel season kung uwi tayo ng Pilipinas. So, advice ko, unang-unang plano, pangalawa, 8 months ahead pa lamang po, April pa lang, kung talagang uwi tayo ng Pilipinas, maghanap na po tayo ng mga seat sale. Yun nga, matitipid natin at least $1,000. So, isipin mo, if a family of five, $5,000 yun. And even higher. Yung iba kasi talaga, pag sold out na yung mga economy seats, wala silang choice kundi bumili ng business class. Kaya ang business class, depending on the airline, it ranges anywhere from 6,000 to $10,000. Paano naman po yung mga kababayan nating biglaan yung mga plano, mga last minute yung trips? Meron po bang paraan para makagaan-gaan sa bulsa sa pagbili ng tickets? Well, magandang question yan. Yung mga last minute trip na yan, kung hindi emergency, kung hindi naman emergency, again, be very flexible para makahanap ng medyo mura-mura. Ayun nga, hindi tayo picky sa pagpili ng itinerary natin. For example, kung okay lang sa atin maghintay sa airport for our connecting flight going to the Philippines, mga 10 oras. Ganon. Yan, medyo mura-mura ng konti. Yan. Isipin mo, 8 months ahead pa lang, nagbubuking ng mga tao, di ba, yung mga gusto makamura. So, by this time, halos sold out na ang upuan ng mga airline. Kaya, yung mga natitira na yan, ayan ang pinakamahal talaga. Paano po nila mapaghahandaan yung mga hindi maaasahang problema while on the way na po sa kanilang destinations? Yan, unang-una, I will highly recommend, isa po ng pinag-intake sa supporte. Make sure na hindi po ito nag-expire. 6 months talagang ang validity ng pasaporte ninyo. Naku, I would highly recommend magpa-renew na po kayo. Kasi po, hindi po kayo pasasakayin sa airport. Doon pa lang sa airport, pahihintuin na po kayo, ipipigilan kayo, at they will not board you. They will deny boarding. So, yung mga travel documents, dapat po in order. And again, I highly emphasize, uh, yung validity ng pasaporte. Pangalawa po, yung ating mga e-travel requirements. For example, going to the Philippines. Kailangan po, pilipan natin yan bago tayo mag-board. O bago tayo bumiyahe, o 48 hours at least bago bumiyahe. Kasi another reason
to be denied boarding po yan kapag hindi natin natutupan. At pangatlo, may recommendation namin, of course, kung dito kayo babiyahe from Canada to the Philippines, at least 3 hours po. Prior to boarding time, nasa airport na kayo. Kung kayo naman nasa Pilipinas, papunta ng abroad or Canada, at least 4 hours po. Yung sa airport na kayo prior to your boarding time. Then, uh, pinaka-importante, buy travel insurance. May peace of mind po tayo na bukod sa laking ginastos niya sa pagbibiyahe ninyo, kung ma-hospital pa po tayo, mayroon pong sasagot doon sa ating hospitalization. Alright, yun lang po ang aming mga katanungan. Maraming salamat po, Nelson Rodriguez, President of Maligaya Travel. Maraming salamat po.